Pero ano, iiwan ko lang yan dyan. Kasi ano, to follow pa ibang parts eh. Tapos di ko lang kung dumating yung mga spark plug. So, yun. Iwan ko na to muna dito. What is up guys? So, for today's video, pupunta tayo kay Forme Bike Point. Kay Sir Oms. Kasi magpapakabit tayo ng full system exhaust. Tapos, replace yung spark plugs. Tapos, re-replace ko tong ano, tong muffler. So, I bought a full system exhaust kay Forme. Kasi meron siya nakastock doon na pang 4R na stainless steel exhaust, which is pwede naman daw for the 25R. Tapos isasabay ko na rin yung ano, yung spark plugs replacement. Okay, let's go. Kasi sa last track day ko, pagdating ng ano, ng high RPM sa 3rd, 4th gear, parang medyo ano eh, parang may biglang, hindi naman medyo, kundi super lakas na parang humila. Parang hinila bigla yung motor. Parang biglang hinila yung motor pa ano pa atras sa high speed na yun. So, tas yung RPM niya, 'di ba, mataas na, tapos biglang bumagsak for a split second, tapos babalik sa taas. So, yun na, ganun pa. Parang may catch, parang biglang hinila yung motor palikod, pa ano, pa atras. So nakakatakot yung ano. Noong una akala ko clutch lining, pwedeng ano suspect yung clutch na baka ano na pudpud na or whatever. Pero sabi ng mekaniko na kakilala ko na try ko daw muna palitan yung spark plugs. Pwede daw na ano, nagmi-misfire yung makina. Yun, misfire. Though weird daw, peculiar kasi specific eh. Specifically 3rd gear and 4th gear lang ano eh. Nangyayari yung hila eh. So, sa first gear, pag sinagad ko yung first gear, second gear, wala namang biglang hinila. Wala naman yung sudden bagsak ng RPM pag ano, galing sa first and second gear. Sa third and fourth lang talaga, medyo ganun siya. Biglang hinila yung motor ko. So, primary suspect, spark plugs, tapos, tingnan natin. Actually, since March, ngayon, as of recording, May na. Hindi, June na pala ngayon. June 3. Yun, since March naka limang track day na tayo. So sunod-sunod do. So sa March nakatatlo ako, tapos April pahinga, and then May ayun, dalawa ako sa May. Tapos sa June baka magdalawa ulit ako, depende. So that would be a total of 7 track days in like what, March, April, May, June, 4 months. So na-addict tayo sa track day, no? So yun, so kailangan talaga na yung maintenance ko dito is really really cared for. Talagang tutok talaga ako sa maintenance nito kasi very high demand yung paggamit ko sa truck. And kung mapapansin nyo, naka side mirrors tayo na sobrang laki. Syempre para iwas apprehension. Sarap magmotor. It's been a while since yung last ride ko nito kasi di ba na ngayon, June 3. Yung last gamit ko dito was May 22. So it's been like what, 2 weeks na ata, almost 3 weeks since yung last gamit ko, last rides ko. Wala busy ako sa buhay. So yun, pupunta tayo kay Boss Oms sa Forme Bike Point. Siya kasi yung one of the best mechanics in terms of dealing with Kawasaki bikes. Pero he does other bikes naman, like mga CF Moto, Yamaha. Grabe, since May 22 yung last gamit ko. Pero sobrang sulit to sa track talaga. Sobrang saya gamitin ito sa track. So kung napansin nyo pala kanina, iba na yung stickers niya. Kasi trip ko lang palitan yung sticker. Bumili ako ng sticker na kit. Tapos pinakabit ko dito. Medyo trippings lang na 4RR yung pinili kong sticker na kit. Wala na, nakakatawa lang kasi 4RR tapos single disc brake. Pero hindi ko to pinapasok sa expressway talaga, never. Ayoko din kasi hindi ko ma-enjoy kasi first of all, mahigpit, delikado mahuli doon. Alam kasi ng mga patrol officer na 25R to, titignan na nila yung disc brake, tsaka syempre yung papel or CR, diba? And second of all, hindi ko to ma-enjoy sa expressway. Kasi kasi nakapag-try ako ng bigger bike, bigger CC sa expressway dati. Having that experience, hindi ko to ma-enjoy kasi sa expressway kailangan talaga ng malakas yung motor mo. Kailangan talaga yun para ma-enjoy mo yung expressway. Ako
Ito kasi kulang sa arangkada. Syempre maliit din na engine displacement. So ayoko rin it's not, for me it's not worth it yung risk, tapos yung risk to benefit na analysis. Wow. Na ratio, sobrang taas yung risk tapos sobrang baba ng ng benefit. Kasi ano ba yung nakuha ko doon? Okay na napasok ko sa expressway, pero hindi ko na-enjoy kasi mabagal naman to. Tapos sobrang laki pa ng risk ko doon. So hindi worth it for me. Might as well na lang talaga go use 400 or 600 sa expressway or 900 na naked. Yun yung perspective ko doon. Kaya hindi ko hinahabol na may expressway to, whatever. Na the fact na ginagamit ko to sa truck, okay na sa akin yun. Doon ko talaga masasagad yung top speed nito sa truck. Top speed ko 174. Yun yung pinakamabilis niya so far sa akin, 174. Di ko lang kung kaya ito paabutin ng 200, pero grabe for a 250cc malakas impressive. In order to achieve more power from the 2.5R, yun yung purpose kung bakit ako magpapa full system, kasi weight savings and more power. Tapos balak ko in the coming months magpa velocity stacks kay 4MA din. And then since velocity stacks yun, kailangan agad na kailangan na talaga ng remap. Ito kasi pag full system, hindi naman agad-agad need ng remap, though it's recommendable na pag nagpa full system ka, pero hindi siya urgent. Kumbaga urgent lang siya kapag nagpa velocity stacks ka, kasi mas malaki na yung air intake nun talagang more air na papasok sa sa engine. So you're gonna need may iba kasi yung air fuel ratio AFR mixture. So yun, medyo in fact nga sa full system pa lang medyo naiba na, pero tolerable naman daw, medyo okay naman. Pero pag may velocity stacks, you really need to have a tune or remap sa ECU mo. Almost 1 year ko na to ginagamit. So binili ko siya nung last August last year, and ngayon it's already June, July, August, 2 months na lang. Tapos anniversary na. Anniversary, kala mo karelasyon So almost 1 year na, and di pa yun nagsasawa actually. I'm very happy using this bike. Very nimble, very light. And since very light siya, very nimble, sobrang bilis niya sa chicanes. Sarap niya ihagis left to right. Sobrang dali lang as a beginner rider. And nakakasabay to talaga sa sa mga higher CC, sa mga corners. Kayang-kaya to. Especially kung street to street. Hindi against track bike na 600 talaga. Walang pag-asa to pag track bike na tapos mga karirista yung kasabay ko. walang pag-asa kasi yung skills ko wala na yun na yung limits ng skills ko pero as the bike itself, kaya naman. The bike itself can it has a lot of potential to it, itong ZX25R. So I don't understand why na ang dami nagsasawa agad, ang dami nag-advise. Although I understand why a lot of people advise to me na go mag-upgrade ka na, go get a faster bike na. Yes, it's true na talaga na kulang to sa power. Pero for me, I need to perfect my control first, kasi power is nothing without control. Yun, so ang dami ko pang need ma-learn hindi ko pa na-master yung full control, total control sa high speed cornering. And until then, hindi ako magsasawa sa bike na to. I really need to improve myself, my skills, bago ako mag-decide na mag-move on na ganun. Kasi it's just my choice lang, my personal opinion. There's nothing wrong naman with pag nabibitin ka agad sa motor mo tapos gusto mo mag-upgrade, there's nothing wrong with that. Pero it's always better pa rin to improve mo na your skills, master the control bago ka mag-upgrade to a higher CC. Kasi sa pagmomotor, hindi lang naman puro power yung usapan doon yung importante doon malaking factor yung power and yung torque, pero that's not the end of it. There's still a lot that the bike has to offer to you. There's the handling, there's the feeling and character of the bike, holistic kumbaga. Pero I really love the ZX25R. And to think na pag test ride ako ng nakahiram ako ng mga 650, Ninja 650, Z9, yun talaga pinaka masayang experience ko, yung Z9. And the MTO9 sa Marilake.
Excuse me, burp lang ako. Marami nung, hindi naman marami, pero you know, nakahanda din ako ng ibang mga big bike. And wala, dito pa rin yung puso ko. Dito pa rin ako babalik. Would I want a second bike? Yeah, of course I would like to have a second bike na pang long rides, pang expressway. Kasi syempre gusto ko rin ma-experience yung ganun, di ba? Expressway rides na long rides talaga na may pupunta sa norte or sa south, mga ganun na classic experience. Siguro naked bike if ever yung second ko, or an adventure bike, kasi gusto ko naman na ibang riding experience naman na mapaprovide ng second bike. Kasi parang ito na naman, parang same na naman riding experience sa 2.5 ko na sports. Kung kunwari naked, MTO7 kukunin ko, so it's still a street bike, pero it's just more torque, iba yung character, iba yung character yung feel, pero yung riding experience is more or less the same kasi sa street ko pa rin gagamitin eh. So yun yung parang reason why na bakit kino-consider ko din mag-adventure. 450 MT siguro kasi very affordable yun eh. Masaya yung gawin yung masaya yung mga slides, yung mga ganun. Masaya gawin yung mga drifting sa off-road, yung mga masaya yun. I want to learn those things, mga skills na yun sa off-road. Ay, yung 450 MT sobrang gaan for an adventure bike. Parang talaga yun, parang dirt bike talaga yun yung handling nun. So yun yung isa sa mga ko considerations for a second bike, si 450 MT. Pero sobrang in love din ako sa 390 na yung KTM 390 SMCR Supermoto. I love supermotos talaga. Actually, kung pera is not an issue talaga, I would get the 690 SMCR. Kung pera is not an issue, yun talaga yung pinaka all arounder ko. Kasi pwede for expressway rides, for long rides. Tapos sa track, sobrang lakas dun sa track. Promise. 690, pati nga yung 701 na Husqvarna na supermoto, maganda din yun. Pero grabe, 690 SMCR talaga sana yun yung parang number one choice ko, parang fantasy choice if money was not an issue, diba? Sa pagkuha ng parts or whatever. Second bike ko sana 690 SMCR kasi dun ko talaga malalearn yung yung mga drifting, mga supermoto na mga moves, diba? So, sobrang sarap ihagis yung left to right, sobrang sarap ihiga yung motor. Pero yun, anyway, ito naman kay Oms, iiwan ko to for a couple days kay Sir Oms kasi I'll be busy. And then meron pang parts na to follow, specifically yung muffler na AR, Shopee AR na muffler. So check din ni Sir Oms yung overall condition ng engine or whatever, diba? So sana everything will be well para less gastos. Kasi yung full system pa lang medyo magastos na tapos yung spark plugs din, woohoo, 4 yun na spark plugs. So ang mahal ng hobby na to, pero mahal ko tong hobby na to. Pero kumbaga ito lang bisyo ko kasi hindi naman ako nag-iossi, hindi naman ako nagiinom. So kumbaga at least diba, nakakatipid ako in general. Frugal naman ako na tao, matipid naman ako na tao in general. So medyo okay naman to sa budget. So sana mag-improve yung lap times ko. Bukod pa sa syempre rider skills na i-improve, sana ma-improve din yun lap times ko from the upgrades sa motor. Kasi so far 224, hindi 227 yung yung best lap ko so far sa Clark. So sana kahit mga hanggang mga 220, 219, sobrang saya ko na dun. 4 seconds, 5 seconds faster from of course improving my skills and from improving the bike. So okay na sa akin yung 219. I'll be so happy with the 219. Tapos maya pag na-achieve ko yung 219 sana, mamaya sasabihin ko, shit, 212 naman, 210, 211. Hindi na nakontento na. Gano'n na siya, parang rabbit hole na siya na, shit, I need to go lower, need to go faster sa lap times. Shit. Pero hindi, 220 talaga, 219, 220, masaya na ako dun. Pero guys, for those who are wondering, lang ako, YouTube Academy graduate lang ako. Hindi ako nag-undergo ng formal training from any coach or from any school. Ito pala, nandito na tayo sa 4MA Bike Point. Then let's see, hanapin natin
Si Sir. Hello bro. Ano to? 25R pa rin to. Na sticker lang. Ganun pa rin siya. Ito pa rin yung motor ko. Hindi. Hindi ako nag-upgrade. Sticker lang. Pero ano, iwan ko lang yan dyan. Kasi ano to, follow pa ibang parts eh. Tapos di ko lang kung dumating yung mga spark plug tsaka exhaust gasket. Bali ganun na lang. So, yun. Iwan ko na to muna dito. Ito siya. Ang full system. Stainless steel. Papakabit natin.